na ating iniwan sa lugar po ng Quirino Province. At salamat sa Panginoon, marami rin pong mga outstation doon na nabuksan. At maraming mga young people na nagpatuloy at naging pastor ngayon. At salamat sa Panginoon, ang ating guest speaker ngayon ay binigyan tayo ng pagkakataon. Although alam ko, mga nakaraang buwan ay nagawi ako roon for the conference, ay talagang busy ang lingkod ng Diyos na ito. At salamat sa Panginoon at Kanyang pinaulakan yung ating mga invitation na magiging speaker po natin ngayon. So, purihin ng Diyos. Hallelujah. At sila pong mag-asawa ay narito kasama natin. And thank God, we're so blessed sa kanilang pagtuturo ng salita ng Panginoon. So, let's all stand up as I call the man of God, Reverend Rico, to please come and preach the Word of God. And everybody shout, God bless Pastor Ronald. Praise the Lord. Upo muna kayo mga kapatid. Thank you so much. Praise the Lord. Sa lahat po na pinasalamatan po, Pastor Tony, ay second demotion po. Amen. At thank you so much sa lahat po. Thank you, Pastor Grace. Amen. At salamat sa ating Panginoon. Amen. Sa mga ginamit ng Diyos. Thank you. Ako po ay forever grateful sa aking mga pastors, Pastor Martin, Pastor Dowie, at kay Pastor Eugene, kay Ma'am Gemma. Kung hindi po dahil sa kanila, wala po ako sa ministry for more than 30 years. At kaya sabi mo nila, dapat walang mabiburn out. Kasi sabi ko, kung mayroon dapat magreklamo yung mga 50 years. Pero mga kapatid, amen, nag-i-enjoy po tayo. Praise the Lord sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen. At kapag nag-i-enjoy po tayo mga kapatid, hindi po namamalayan. Layo na ng pinuntahan mo. Pero kung may pagreklamo mga kapatid at negatibo na ikita natin, simula pa lang nakapagod na. So, thank you so much sa lahat po ng mga pastors. Amen. Na narito mga kapatid sa araw na ito, I believe na ang Diyos mga kapatid ay hindi po mag-asawa na magpapala po sa atin. And today, amen, thank you Pastor Sunny sa napaka-yamang mensahe. At hindi po tayo nag-asawa na nakikinig. Amen. Sa kanyang mensahe. Praise God. Sa Apostolic Heritage mga kapatid, sabi ni Pastor Bay kanina, yung kanya pong na-share ay panghimagas at yung sa akin naman po ay pambalot. Amen. Pwede po yung hindi kainin ngayon. Pwede po yung ibalot at kainin nyo kung kaya nyo gustong kainin mga kapatid. Praise God. So thank you once again sa ating pong board. Ako po ay parang lumulutang sa kagalakan mga kapatid. Amen. At sabi ng aking elder, be good always. Sa mga bagong elect, magpakabait kayo. Ang posisyon 2 years lang yan. At sa lahat po, thank you so much kay Ma'am Jean, kay Mami Glo, amen, sa lahat po, amen. Nagpapasalamat po ako ng lubusan. And kayo po ang aming inspirasyon. Sa mga, amen, nagpapastor for 15, bababa, mga kapatid, huwag po tayong tumigil. Dahil ang Diyos ay may inihandang pagpapala sa buhay natin. Amen. Tayo po ito ngayong lahat, mga kapatid. Sa oras po na ito, at thank you so much sa aking senior na atin pong presbyter po ng Section 4, Pastor Tony. Amen. At salamat sa Diyos, hindi po siya nagbabago. Ganyan po siya
Palagiti ba? Na even sa Bible school, hindi mo halatang may problema kasi nakakahawa. Amen. Praise God. So, God bless Pastor Tony, kamamayan sa kanyang family. Thank you so much. And today, hallelujah, praise God. Alam ko po mga kapatid, yung iba sa atin nagmamadali. Hindi katulad nung unang panahon, siguro 40 years ago. Amen. Pupunta ng conference mga kapatid, excited. At noon, nalala ko, ang conferences 3 days, 3 nights, 5 nights mga kapatid. At pag doon sa last night, kwentuhan hanggang madaling araw. Hindi dahil sa no choice. Kasi noon, pag may motor ka na ka na. Parang medyo nasa level 9 ka na ng buhay mo mga kapatid. Praise God. Pero nag-i-enjoy po tayo. At ako po nag-enjoy sa conference po na ito. Thank you sa magandang accommodation, mga kapatid. At sabi ko nga, ang conference po ay panahon para tayo po ay mag-relax. Panahon para tayo po ay mag-recharge. Panahon para tayo po ay magkaroon ng fellowship. Amen. At alam ko po mga kapatid, after nito, back to normal, maraming lakbayin mga kapatid, maraming haharapin. Pero salamat sa ating Diyos. Amen. Praise God. Asa na Sister Grace? Okay, ito. Ang ating pong pinaka-key verse mga kapatid, alam ko ito ay 100 times yun ang nabasa, but today gusto ko lang i-share as a reminder mga kapatid. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. So we say joy. Amen. We know, amen, happiness is the result of happiness, but joy comes from the Lord. Amen. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Amen. At hinihiling ko po, amen, ang padalangin po ng Pastor Dowie to please pray for the word of God. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, Ama, sa oras po nito, nabasa na po ang iyong mga salita sa aming kalagitnaan. Kung kaya dalangin namin, O Diyos, nalikhan mo kami o bigyan mo kami, Panginoon, na makalangit na karunungan at kaalaman upang sa ganun ay higit ho namin maintindihan at maunawaan ang mensahe mo sa oras na ito. Ama, nakatayo na rin po Diyos sa aming harapan, Panginoon, ang iyong lingkod, Pastor Ronald. Gamitin niyo rin po siya bilang iyong instrumento upang ituro at ipangaral ang iyong mga salita. So I pray for the fresh anointing that you bestowed upon him and use him mightily according to your will. Have thine own way in this place, hallelujah, and continue to minister to each and every one of us. Thank you, Father, for hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. Praise God. Ito palampakan ng Diyos na buhay, mga kapatid. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Praise God. At sa oras po na ito, mga kapatid, in a few minutes, I will be sharing the title, Finishing the Race with Joy. Makaupo na po kayo. Praise God. Hallelujah. Amen. Ang sabi po sa ibang version, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? So run in such a way as to get the prize. Amen. Praise the Lord. Life is compared to a race. Every runner begins with excitement. Normal po yan mga kapatid na sa ating panimula nandun yung talagang excited po tayo. Katulad po nung mga nagpasimula sa ministry, lalo nung makita mo na may mga pangako.
Amen? Napupunta ka rito, may bahay, may sasakyan, may congregation, mga kapatid. Amen? Yan po ang pakiramdam ng iba. But what matters most is not simply starting well, but finishing well, mga kapatid. Amen. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, praise God, yung ating excitement, we know na hindi tayo nakabase sa mga bagay material. Sapagkat pag doon ka nakabase, mga kapatid, mayroong frustration. Pastor Sani, amen, nagkwentuhan kami kahapon, mga kapatid, sabi ko, salamat sa Diyos. Hindi mo pinakinggan yung mga ganong At kapag tayo ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, maaring kahapon ay parang nagsisisi ka. But kung ikaw ay nanatili sa kalooban ng ating Panginoon, tatanggapin mo yung mga bagay na inihanda ng ating Diyos at sasabihin mo, salamat Panginoon! Sapagkat hindi ka nakatingin doon sa mga bagay na yun, mga kapatid. Praise the Lord. Maraming mga Kristiyano, maraming mga pastor na sa kanilang panimula ay talagang napakalakas. Naalala ko mamay sa Bible School. Amen. Praise God. First year pa lang akala mo superintendent na kung umasta. Papasok sa classroom, may dala-dalang briefcase, mga kapatid. At araw-araw talagang, noong unang panahon, 1991, mga kapatid, pag nakaka-out ka, parang ano ka na eh. Parang missionary ka ng mga kapatid. At sasabihin sa'yo, wala kang kinabukasan. At maaring sa kanilang panimulang, mga kapatid, maaring ganun sila. At maaring naiisip nila, meron kami sa Bible School na yung mental helicopter. Naiisipin mo, 5 years from now, ano ang magiging buhay mo? Napakaganda ng kalimang pangarap. 3-story building. 2005 na members. Noong unang panahon, kapatid, ni sa ating pong pangarap, wala pa yung mga sasakyan, mga Fortuner, mga kapatid. Ang nasa isip mo lang, saraw. Amen? Yes, mga kapatid. Pag meron ka ng L2 noon na motor, medyo nakataas do ka na kahit kanino. Pero salamat sa ating Panginoon, hindi po yan ang basihan upang tayo po ay maging matagumpay sa dulo ng ating buhay, mga kapatid. Hindi ko alam yung ating pinagmulan. Maaaring iba sa atin nagdududa kung tinawag ka ba ng Diyos, kung ikaw ay gagamitin ba ng Panginoon. Subalit kung tayo po ay magtitiwala sa ating Diyos, lumakad ka man sa mga daan medyo mabako-bako, lumakad ka man sa daan ng parang napakadilim, walang pag-asa, pero mayroon tayong Diyos na nangako, I will be with you and I will never forsake you. Amen. Salamat sa Diyos. Hindi ka nagtitiwala sa kapwa mo tao. Alam mo, pag nagtiwala ka sa tao, yung kanilang pangako, kung mamalabisin mo lang, talagang mapapispisan ka. Diba? Ang gandang pangako, pero kapag nandun ka na sa aktual na kalagayan, mga kapatid, amen, para makakalimutan mo ikaw ay nag-Bible school o nag-pastor, mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon, hallelujah, may mga distraction sa buhay natin, may kapaguran, di po ba? Napapagod din naman tayo, mga kapatid. At kahit sabihin mo walang pagod-pagod, basta nakita mo doon, nag-uumapo yung offering. Pero hindi po ganoon ang totoong buhay, mga kapatid. Amen. Normal sa buhay natin, kahit na ikaw ay pinagpala ng Diyos, tao tayo, may mga paghihina, may kapaguran sa buhay natin, at sasabihin mo, hindi patay ang Diyos. Minsan nga, mga kapatid, sa mga kapatiran, yung buhay natin, ibinigay na sa kanila eh. Minsan tayo, naalala lang pag may problema. Di po ba? Amen. May ibang pastor, iniisip natin, birthday ng kapatiran. May okasyon kapatiran, pero tayong mga kapatid. Subukan niyo ba yun? Ikaw na lang bumati sa sarili mo. Gayon pa man, mga kapatid, hallelujah, ang ating Diyos ay mabuting Diyos. Bawat mabuting gawa sa harapan ng ating Panginoon
hindi mo pinapalampas ng Diyos, Pastor Ferdy. Makalimutan ka nila mga kapatid, ang sabi ng Bible, when my father and my mother forsake me, then the Lord will take me up. May mga panahon sa buhay natin na parang wala ka ng kakampi. Amen? Maraming kapatiran pero parang wala. Pero ang Diyos hindi po nagbabago mga kapatid. Kaya sa atin, amen, bilang anak ng Diyos, alam nyo yung mga katulad kong bago pa lamang, wala tayong karapatang magsabi, ang hirap ng ministry. Hindi mo nga naranasan mga kapatid na isang linggo wala kang kinain. Kung kakausapin mo yung ating mga elders, amen, aalis ng bahay, ang iniwan pananampalataya. Ngayon mga kapatid, praise God, pa-swipe na lang tayo mga kapatid Kausapin mo mga elders, walang mga Gcash number yan mga kapatid. Pero tayo ngayon, glory to God. Amen. Noon makasakay ka lang ng bus, ang ganda ng pakiramdam ng aircon. Noon mga kapatid, pag sumakay ka ng bus, pagbaba mo, dami ng bukod. Bakit? Ordinary bus, mauuntog ka doon kasi napagod ka na. Pero ngayon mga kapatid, wow. Amen. Makapasok ka lang doon, masuport sa isang kainang masarap. Praise God. Yung ating pakiramdam mga kapatid, ay napakaganda. Pero yung mga ating elders, ay wala tayong karapatang magsabi, ang hirap ng ministry. Nakakapagod. Mga kapatid, kung hindi na sila napagod, paano kung tumigil sila mga kapatid? At sabihin nilang, mahirap. Kaya nga mapay, nalala ko may isang pastor, sabi niya, anak, magpapasok ka ba? Sabi niya, hindi. Ang pastor, pasting-pasting. Pero yun mo mga kapatid, napipili kang magayuno, bakit? Walang isasaing. Pero ngayon mga kapatid, praise God, makita mo yan. Unang-unang panahon, nalala ko yung mga kwelyo ng mga estudyante. Parang tayo nga ng ilipante mga kapatid Yung necktie doon hanggang dito, parang dila ng kalabaw. Pero ngayon mga kapatid, pinagpala tayo ng ating Panginoon, yung necktie ginagamit pantali ng muskitero. Sa buhay natin mga kapatid, may mga ganong bagay. Hallelujah! Habang naglilingkod sa ating Panginoon, hindi po laging maganda. But thank God, yun po ay nagiging kulay ng ating buhay. Alam niyo, ang buhay pag monotonous, boring. Pero pag may mga kulay mga kapatid, alam niyo, ang Diyos mabuti. Hindi po nasusobrahan sa magkukulay. Sakto-sakto lang mga kapatid. Amen. Ating pupalakpakan ng Panginoon. Praise God. May mga distraction, may mga discouragement, mga kapatid. At kahit na mga taong ginagamit ng Diyos, hallelujah, may mga panunupaypay sa kanilang buhay. Pero salamat sa ating Panginoon. And today, amen, we are reminded that we need to finish the race with joy. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya nga sabi ito ng Bible, none of these things move me. Sa ating buhay, mapay ang daming distractions. Pagkakausapin mo yung mga elders, akala mo si Mami Glo, okay lang palagi yan, may mga panahon na. Pero siya mga kapatid, walang kapaguran. Sabi ko nga, si Mami Glo parang espiritu. Oo, bigla na lang susulpot mga kapatid. Amen. Pero salamat sa ating Diyos, hindi ka man makilala ng tao, pero kilala ka ng Diyos. Amen. Pumunta na sa next mapapin, sa team, hindi kilala ng mga estudyante. Nakalak yung gate, sabi, sino ka? Kaya minsan sa buhay natin, pagka hindi ka kilala, magpakilala ka. Sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Amen. Hindi ka man magsalita mga kapatid. Yung ating halimbawa ay nagiging malaking salita. Ito po'y magpapahayag kung gaano kadakila ang Diyos. Amen. Huwag mo lang sabihin, ay, kung ako lang. Kung ako lang yan. Alam nyo, maganda ang posisyon.
Pero sa kabila po ng posisyon, merong obligasyon, mga kapatid. Hindi po madali. Amen. Pero ginagawa natin ito alang-alang sa Diyos. Kaya salamat sa mga leaders. Amen. Suportahan natin, mga kapatid. Amen. Tulungan natin. Huwag pagtulungan. So sabihin mo, yung leader namin talaga walang silbi yan eh. Kung ako lang, ay talaga nga, sumisibat-sibat yung aking magandang plano. Maghintay ka, mga kapatid. Huwag ka magmadali. Pag nagmamadali ka, maliligaw ka, mga kapatid. Praise the Lord. Alam niyo, ang sarap na usapin yung ating mga elders. Ngayon kasi, pagkakausap mo, medyo bata, buhangin lang, mga kapatid. Oo. Pero pag kinausap mo yung mga 40 years sa ministry, 50 years sa ministry, mga kapatid. Amen. Ang pinakapundasyon, prayer and fasting, mga kapatid. Yung mga testimony about sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, maririnig mo, alam mo, sabi niya, kapatid, uminom ako ng tubig na may lason, sinisirit ako ng taong naglagay, akala niya matutumba ako, pero lalo kong lumakas. Yes! Yun yung mga milagro na ginagawa ng Diyos, mga kapatid. And we want to experience yung mga bagay na yun. Magandang makinig ng kwento ng iba. Magandang makinig ng karanasan, pero magandang bagay na maranasan natin, mga kapatid. Amen. Pero ngayon kasi, yung mga iba, hindi taga rito, taga ibang distrito, gusto sa syudad lang, mga kapatid. Magpapayuniring doon sa kapitbahay ng church. Sinisiraan yung pastor. Alam mo yung pastor mo, wala siyang Greek word. Ako, dami kong alam sa Greek word. Hindi mo ito pag Greek word mabitid. Amen. Meron ka nga dito. Wala ka naman dito, mga kapatid. Walang silbi ang ating pong pagpapagamit sa Diyos. Amen. Alam natin, mga kapatid, ang nagpapakumbaba, itinataas ng Diyos, at ang nagmamataas, ibabagsak ng ating Panginoon. Amen. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Praise God, nakita ko talaga yung announcement, ganitong oras, ang aga-aga ninyo, mga kapatid. Praise God. And thank God sa ating mga leaders. Amen. Praise God. Minsan, yung kanang ginagawa, hindi mo maintindihan. Magmula pa kahapon, mga kapatid. Ang naalala natin, si Pastor Eugene, matapang na tao. Pero alam niyo, mga kapatid, kung wala yung ganda ng kalang paggagabay, wala tayo dito ngayon. At lahat, halos lahat dito, mga kapatid, ay bunga ng kanilang pagpapagal, mga kapatid. Thank you, Ma'am Gemma. Thank you so much po. Amen. Kahit sabihin nila, si Pastor Aglo, parang talagang ano to, hangin. Pero salamat po, Ma'am Iglo. Amen. Kung kakausapin ko siya, kapatid, ang dami ng mga NPA na nakausap nito, kapatid. Ang dami ng mga encounter sa Cagayan. Amen. Pero ang Diyos ay may plano sa kanyang buhay. At makita mo doon yung kagalakan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kahit anong pagsubok, kahit anong kahirapan, nagpapatuloy pa rin, mga kapatid. Praise God. Yung ating kanta, when we get to heaven. Amen. Anong napakagandang bagay, mga kapatid, di ba? Masaya sa langit, di po ba? Lahat excited na po ng langit. Meron lang isang, mga kapatid. Kasi may pangarap pa tayo Pastor Sunny. Amen. Pero salamat sa ating Panginoon, ang Diyos ay nagpaalala po sa atin na dapat mong tapusin ang takbuhin na mayroong kagalakan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kung ating isipin po ang Olympics, mga kapatid, ang mga atleta, sila po ay nagsasanay ng maraming taon. Amen. Alam natin, mga kapatid, pag atlet ka, may discipline. Hindi pwede doon yung walang disiplina, mga kapatid. Bakit? Kahit anong training mo, pag walang disiplina, hindi ka magtatagumpay. Sa buhay natin, mga kapatid, ang ating training magmula sa local church, hanggang sa Bible school, hanggang pagpasok sa ministry. Pag mo sabihin na, ay pastor, tapos ako sa Bible school, huwag mo akong turuan. Sino ka? Mga kapatid,
Yung ating mga elders nga, 50 years na sa ministry, inilagay ng Diyos mataas sa kalagayan, pero yung kanilang pagpapakumbaba ay nandyan, mga kapatid. Hallelujah. At habang nagpapakumbaba, pinapalawak ng Diyos ang kanilang area upang lalo pang iangat ng Diyos, mga kapatid. Huwag ka makinig sa bulong ng Diablo, mga kapatid. Aawitan ka niyan, itataas kita. At sasabihin niya, oh, pastor, sobrang taas mo na. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Ang Diyos ay karapat-dapat itong pasalamatan, mga kapatid. Ang atin mong pagsasanay ay walang katapusan. Para mga magulang lang, mga kapatid, eh. Yung magiging magulang, amen, ikaw ay naging magulang sa mga anak at hindi nagtatapos doon pag naging lola na kayo. Walang katapusan. Pilipino tayo, mga kapatid. Hanggang doon sa apo ng apo. Kaya kapag yung mga Pilipino may bahay na maliit, masusani, at mayroong 8 anak, after 8 years, yung bahay niya para ng octopus. Dugtong ng dugtong, mga kapatid. Hindi mo lang pwedeng palayasin. Diba? Kaya nga yung mga apostoling, mga kapatid, taga-alaga ng apo. Amen. Sa mga may apo, mag-enjoy kayo, mga kapatid. Sa mga wala pa, amen, hintayin nyo, mga kapatid. Praise God. Kaya nga dito, sa ating conference, ito po ay bahagi ng ating training, mga kapatid. Tayo po ay sinasanay ng ating Panginoon upang tayo po ay maging sakdal sa kanyang harapan. Amen. Inaalis ng Diyos yung mga bagay na hindi po karapat-dapat sa ating, mga kapatid. Amen. Wala tayong rason para magmayabang. Sino ba tayo? Amen. May malaking congregation. Ikaw ba nagpalago niyan? Diyos. Ay, hindi pastor ako. Magaling ako magturo eh. Hindi, mga kapatid. Pinagpala ng Diyos ang ministry mo. Wala tayong karapatang magmayabang sa ating Panginoon sapagkat lahat ng iyan ay galing sa Diyos. At magalak tayo pag may pinagpapala. At wag mong sabihin sana all. Alam niyo sana all, hindi palagi positibo yun. Ang sana all ay may kakambal na inggit. Kaya nakita ko, amen, yung Calvary, binabakbak, mga kapatid. Sabi ko, praise the Lord. Amen. Maganda yung kanilang baptistry. Talagang kaya-aya pag tumutunog yung tubig nung binakbak, mga kapatid. At nakita mo yung napakaganda ng lang. Praise God. Sabi ko, glory to God. Amen. Bakit? Yun po ay bunga ng mahabang pananalangin at pagtatapat sa Diyos. At huwag kang maingit sapagkat ikaw nang susunod. Pero kung maingit ka, lalong lumalayo ang pagpapala sa iyo. At salamat sa Panginoon, may ganitong gawain sapagkat inaalis ng Diyos yung hangin sa ating katawan. Inaalis ng Diyos yung ating mga kayabangan, mga kapatid. Sapagkat kung tayo po ay magmamataas sa ating Panginoon, ang mga kaluluwa na ating pong aakayin sa Diyos, mga kapatid, ay hindi mo maabot. Bakit? Alam ng Diyos ang puso natin. Pero kung tayo po ay magpapakumbaba, mga kapatid, amen, itataas mo ang Panginoon at yung kaluluwa ilalapit ng Diyos, mga kapatid, sa atin. Ating pong palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Amen. The stadium erupts not when they start. Alam naman natin yan, mga kapatid. Praise God. But when they finish, mga kapatid, the race, nandun po yung sigawan. Nandun po yung talagang selebrasyon. Sapagkat sa kanilang haba ng takbuhin at hirap, mga kapatid, sila po ay nagtagumpay. Pero sa atin, sa gawain ng Panginoon, kung sa mundo ang mananalo, wala pa ako nakitang 2 champion sa karera, mga kapatid. Yung iba nga dyan, sabing nanalo, sa Quirino, mga kapatid, nanalo daw siya, maya-maya, binawo yung kanyang. Pero sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo nakikipag-compete sa ating kapwa.
Kung matalo man tayo, ang kalaban mo, sarili mo. Kaya mga kapatid, magalang tayo. Pag mabilis siya, pinagpapala ng Diyos, sabi mo, praise the Lord. Yung totoong praise the Lord. Yung totoong natutuhan tayo. Hindi yung okay lang magkaharap mga kapatid pagtalikod niya. Kung wala lang ka. Wala yun. Hindi totoo yun. Mga kapatid, maaring lokohin mo siya, pero hindi mo kayang lokohin yung Diyos na kapatid. Amen. Amen. Praise God. No one remembers who began the marathon. They remember who crossed the line. Ganon din sa atin mga kapatid. Heaven rejoices, amen, when a pastor, a believer, runs faithfully to the end. Ikaw ba? Yun ang ating goal, mga kapatid eh. Yung tayo po ay matapos ng maayos sa harapan ng ating Panginoon. Alam nyo, hindi po lingid sa atin. Ang dami ng mga ginamit ng Diyos. Miracles, naging sikat yung pangalan, mga kapatid. Pero saan na sila ngayon? Bakit? Habang siya po'y tumatakbo, may kasamang hangin. May kasamang yabang, mga kapatid. But thanks be to God, yung ating mga elders, magmula noon, may hirap man dyan, may mga hadlang man sa kanilang pagmi-minister, mga kapatid, pero natili pa rin sila. Bakit? Nagpapakumbaba. Amen. Alam niyo ba yung mga tao naglalakad na nakaluhod, hindi yan matitisod, mga kapatid. Imposibleng matisod pa, mga kapatid, ginamit na yung tuhod niya. Anong klaseng pagkatisod kung naglalakad ka nakaluhod, mga kapatid? Pero yung mga taong ang kalang paborito, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Amen. Alam niyo mga kapatid, may nakita akong tao. Kaya sa inyo mga kapatid, kung meron tayong mga batch or junior sa Bible School na hindi pa masyadong inangat ng Diyos, pinagpala ka naman, huwag mo silang maliitin. May mga ibang mga kapatid, pinagpala ng Diyos, hindi nakilala yung classmate niya. Anong batch ka na nga? 1960? Samantalang magka-batch lang sila, mga kapatid. Pag hindi ka nag-ingat, pag hindi nag-ingat, yung tagumpay ng Diyos, nakaka-amnesia yun, mga kapatid. Kaya sana sa atin, mga kapatid, tandaan natin, hallelujah, na napakalaga, yung tayo po ay matapos sa ating takbuhin, sa ating ministry, na tayo po ay merong kagalakan, mga kapatid. Alam natin, wala tayong ibang lakas na pwedeng gamitin. Pero ang sabi ng Bible, the joy of the Lord is my strength. Pag merong kagalakan sa puso mo, kahit na may mga kahirapan, may hadlang, mga kapatid, hindi mo mapapansin bakit. Tayo ay galak na galak sa ating Panginoon. Kahit na may mga pagsubok sa buhay, Ma'am Jean. Oo. Ang pagpapaso hindi palaging maganda, mga kapatid. Gagawa ka ng tama, sabihin, wala yan. Nagpagamit ka sa Panginoon, sasabihin na wala yan. At kahit na walang bilib ang tao sa paligid mo, ang mahalaga, ang Diyos ay nagagalak sa ginagawa mo, mga kapatid. Hindi ka naman gumagawa para sa tao. Amen? Hindi naman tayo mga tao na gustong magpapansin sa kapwa-tao, mga kapatid. Lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos. Pero minsan ang malungkot, mga kapatid, yung kapwa mo pastor, hindi naniwala sa'yo, kontrabida. That's true. Salangsangin sila. Akala mo, masubukan ko, mga kapatid. No, kung inilagay ng Diyos nagagay sa atin dito, mga kapatid eh. Akala mo, susuporta sa'yo dahil kaibigan mo. Ang ganda pagkaharap. Pero pag iba ng kausap, wala yan. Lord, glory. Pero magandang bagay, mga kapatid, pag may mga taong gano'n na gumagawa sa'yo, gantihan mo ng mabuti. At hayaan mong siya mapahiya sa kanyang ginagawa. Amen. Gumawa ka lamang para sa ating Panginoon. At ang Diyos ang magpapala sa'yo. Amen. Hindi lahat ng leaders, amen, doon sa aming lugar, dito, suportado talaga yung mga pastor, pero sa aming mga hindi lahat sumusuporta.
Sabi ko, bro, dinahila ko naging Diyos, mga kapatid. Alam nyo kami mga Bisaya, medyo high blood kami mga kapatid eh. Gani! Oh. Lua! Pag ako naging Diyos Susani, yung mga kontrabida, patayin ko na sila eh. Pero salamat sa Diyos, yung ating Diyos ay Diyos ng biyaya. Lahat tayo nagkukulang. Lahat tayo ay nagkakamali. Pero salamat sa ating Panginoon, ang kanyang biyaya. Diba? Sino bang mabait sa atin, mga kapatid? Sabi ni Pastor Sunny, pasaway din siya, katulad ko din noon. Pero mo sa Bible School, mga kapatid, ang habang upuan, mamaya nasa harapan ako, nasa likod na ako. Ginugulo ko sila ng kagiwa. Amen. Di ko lang alam kung nasa siya, mga kapatid. Mamaya, nandito ka na, mamaya, doon ka na. Pero salamat sa aking mga teachers, nagtyaga sa akin, mga kapatid. And to God be the glory. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapwa manggagawa, gawa lang sa Panginoon. Amen. Pag nakita ng Diyos ang ating mga puso, nakita ng Diyos ang ating layunin, mga kapatid, walang dahilan para hindi ka pagpalain ng ating Panginoon. Praise God. At wag mong sabihin, mahirap ang ministry. Talagang magiging mahirap. Iba yung patalastas nga eh. Kumain ng sandwich. Sabi niya, anong palaman? Wala. Sabihin mo kasing ham. The same sandwich na unang kinagat, na sabi niyang wala. Nung sabi ng kasama niya, isipin mo kasing ham yan. Alam mo pagkagat niya, ham nga. Kaya sa buhay natin, pag sinasabi mo, mahirap ang ministry, mahirap ang buhay, huwag kang magtaka, magiging mahirap ang buhay mo. Amen. Sapagkat ang mga imposibleng bagay sa tao, yun po yung specialty ng ating Panginoon. Amen. Gusto mo ba kasakay ng aeroplano, magpunta ng ibang bansa? Magpa-passport ka muna. Gusto ko pumunta ng ibang bansa, wala ka ng passport, alang lalawin mo sa dagat. Di ba? Kinakailangan, mabatid, meron tayong pananampalataya. At huwag mong sabihin yung sabi ng mga Hapon, okay na to, tama na to. At sasabihin mo, ay, hanggang Pilipinas ang ako, ito yung aking kapalaran. Baka hindi kapalaran, palpalaran. Yes, mga kapatid, we need to finish the race with joy. Number one, we need to focus of the race, mga kapatid. Amen. Praise God. Focus, mga kapatid. Sinasabi sa atin, Susan, focus, focus. Alam niyo, nakakainis pagka hindi naka-focus, blurred. Diba? Kaya nga yung mga ibang mapay, pag nag-40 na, papasok na sa level ng purte. Nagiging poor yung ating paningin. Alam niyo, ang hirap pagka-blurred. Kaya sa ating mga kapatid, mag-focus tayo sa ating Panginoon. Sa ating daan, mga kapatid, may mga distraction, may mga obstacles. Amen? Dinadivert yung ating attention. Subalit kung tayo po'y magtitiwala sa Diyos, alam niyo mga kapatid, glory to God. Parang kapasusani, nagsabi rin, dito ka. Maganda, may church. Yung congregation, malago. Nung una, nagtampo ako mga kapatid. Konti. Kasi, di pa sulit, nung unang panahon ganun eh. Talagang may hocus-pocus mga kapatid. Pero alam niyo ba, pagkakalooban ng Diyos, dadalhin ka ng Panginoon sa tamang lugar. At nangyari mga kapatid, hallelujah, nagpasalamat sa Panginoon, naghintay ng tamang panahon, at salamat sa mga tao na ginagamit ng Diyos para maging gabay natin. Mga pastors, maghanap tayo ng ating mga elders sa ministry. Walang pastor na super. Ako pa tuturuan. Valedictorian yata sa Bible School to. Yung quizzes ko perfect. Mga kapatid, iba yung wisdom.
ng mga taong pinagtibay ng panahon, mga kapatid. Focus tayo. Amen. Sa ministry, mga kapatid. Amen. Itingin mo ang iyong paningin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, none of these things move me. Sa kabila ng mga pagsubok, ng kulungan, ng persecution, amen, hindi po niya hinayangan siya po ay magambala, mga kapatid. Tignan niyo yung buhay niyo. Kausapin yung mga tao pinagpala ng Diyos. Ano yung pinagdaanan mo, pastor? Buti ka pa, may magandang bahay, may sasakyan. Hindi mo alam yung pinagdaanan niya, mga kapatid, kung gaano kahirap. Pero focus lang sila sa gawain ng ating Panginoon. Laging nakatingin sa ating Diyos sapagkat yung pangako ng ating Panginoon ay kanyang pinangahawakan ng sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will remain forever. Ang Diyos nangako, mga kapatid. Amen. Na pagpapalain ka niya. Hindi naman agad-agad po yun, mga kapatid. Tignan mo na lang si Abraham. Si Sarah, mga kapatid. Diba, we know the story? Ang Diyos nangako, Abraham, magiging tatay ka. And don't ever attempt to help God sa kanyang pangako, sa plano sa buhay mo. Dahil pag tinulungan mo ang Diyos, problema ang magiging resulta, mga kapatid. Hayaan mo. Diba sabi ng Bible, I, the Lord, will make it happen in the right time, mga kapatid. Amen. Yung ating mga elders, may mga panahon walang may saing. May mga panahon na talagang hirap ang buhay. Pero ngayon, mga kapatid, praise God. Hallelujah. Pupunta ng conference, mga kapatid. Hindi hinahanap yung nasa sulok-sulok, yung mga transient, yung hotel na may kasamang multo. Pero ngayon, mga kapatid, di po ba? Amen. Hinahanap na talaga, talagang with heater, mga kapatid. Praise God. Paghiga mo doon, parang ayaw mo nang bumangon. Pero hindi agad naging ganon, mga kapatid. Bakit? Mayroong proseso na pinagdaanan, mga kapatid. At nung sila po, hallelujah, ay nagtiwala sa ating Panginoon, ang tagumpay ay binigay ng ating Diyos. Kaya nga sa buhay natin, mga kapwa pastor, mag-focus tayo sa takbuhay ibinigay ng ating Panginoon. Huwag kang lilingon-lingon at ikumpay sa sarili mo kung sana doon ako. Hindi po, mga kapatid. Ang Diyos magbibigay ng para sa atin. Amen. Because life's race is filled with obstacles, temptation, suffering, and even success will distract us, mga kapatid. Alam mo ba, maraming tao, pagkatapos ng hirap at tagumpay, tumigil sa kanilang ginagawa. But thanks be to God, may mga tao na habang pinagpapala ng Diyos ay patuloy pa rin nagpapagamit sa ating Panginoon. Hindi yung tagumpay ang kanilang iniisip, hindi yung tagumpay ang nagpatigil sa kanila, kundi yung kanilang kabigatan ang siyang nagpapatuloy sa kanila upang mag-akay ng kaluluwa.